Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Sa episode na to, pag-uusapan natin ang isang napakahalagang hakbang ng Philippine Air Force tungo sa pagiging mas independent at technologically advanced, ang pag-unveil nila ng mga bago at indigenously developed systems. Hindi na lang basta umaasa sa mga imported na kagamitan, kundi gumagawa na rin ng sariling teknolohiya, katuwang ang mga lokal na industriya at research institutions sa bansa. Ang mga bagong innovation na ito ay bunga ng matibay na kolaborasyon sa pagitan ng military, academy, at private sector, isang patunay na kaya ng Pilipinas na umangat sa larangan ng defense technology. At higit pa rito, bahagi ito ng mas malawak na programa ng gobyerno, ang Self-Reliant Defense Posture, o SRDP. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Ngayon, kung titingnan natin ang mas malawak na larawan, ang ginagawa ng Philippine Air Force ay hindi lang tungkol sa teknolohiya, kundi sa pagbuo ng kultura ng innovation sa loob mismo ng ating defense sector. Dati, ang ganitong uri ng R&D ay limitado lamang sa mga foreign partners, ngunit ngayon, mas binibigyang halaga na ang kakayahan ng mga Pilipino na magdisenyo, mag-eksperimento, at magpatakbo ng sariling teknikal na proyekto. Ayon sa ilang opisyal, layunin ng Air Force R&D na hindi lang gumawa ng prototypes kundi bumuo ng sustainable research framework, isang tuloy-tuloy na proseso kung saan ang bawat innovation ay may kasunod na mas advanced na bersyon. Halimbawa, kung ang unang modelo ng loitering munition ay may simpleng target system, ang susunod ay maaaring may AI-assisted guidance at mas matagal na flight endurance. Isa rin sa mga binibigyang pansin ng Air Force ay ang pagsasanay ng mga bagong henerasyon ng military engineers at defense scientists. Ito ay bahagi ng long-term vision ng SRDP na magkaroon ng bagong breed ng mga Pilipinong eksperto sa larangan ng aerospace, robotics, at advanced weapon design. Ang SRDP ay isang matagal ng pangarap ng bansa, isang stratehiya na naglalayong magkaroon ng sariling kakayahan ang Pilipinas sa pagdevelop at paggawa ng mga kagamitang pangdepensa. Ibig sabihin, hindi na tayo lubusang aasa sa mga banyagang supplier kapag may pangangailangan sa modernisasyon ng ating armed forces. Ngayon, ang commitment na ito ay muling binibigyang buhay at pinatitibay sa nalalapit na Defense Industry Forum na gaganapin sa Camp Aguinaldo ngayong October 9 hanggang 10. Ang forum na ito ay hindi lang simpleng pagtitipon. Isa itong venue kung saan magkakasama ang military, local manufacturers, universities, at iba't ibang sektor ng lipunan upang pag-usapan kung paano maisasakatuparan ng SRDP sa aktwal na produksyon at operasyon. Layunin ng event na ito na mapagtibay ang ugnayan ng lahat ng stakeholder, mula sa mga gumagawa ng teknolohiya, hanggang sa mismong mga gumagamit nito sa larangan ng depensa. Isang malinaw na mensahe, panahon na para sa Pilipinas na tumayo sa sarili nitong kakayahan. Isa sa mga pinakaaabangan sa forum ay ang presentasyon ng Philippine Air Force Research and Development Center. Ipapakita nila ang kanilang pinakabagong innovation, ang locally designed unmanned loitering munition. Ang ganitong uri ng teknolohiya ay napakahalaga sa modernong warfare. Sa madaling paliwanag, ang loitering munition ay parang kombinasyon ng drone at missile, isang unmanned aerial vehicle na kayang magpalipad ng matagal habang naghahanap ng target, at kapag nakita na ang tamang target, maaari itong umatake ng direkta. Ito ang klase ng kagamitan na nagbigay ng malaking epekto sa mga makabagong digmaan sa Eastern Europe, Middle East, at maging sa iba pang rehiyon kung saan ginamit ito sa precision strikes. Ang pagbuo ng sariling bersyon nito ng Philippine Air Force ay nagpapakita ng kakayahan nating makasabay sa modernong military trends. Ang proyektong ito ay resulta ng masusing research, engineering, at testing. Ang Air Force R&D team ay hindi lang nagtatrabaho mag-isa, may aktibong partisipasyon ang mga lokal na universidad tulad ng Mindanao State University Iligan Institute of Technology, at iba pang research institutions na tumutulong sa pagdevelop ng mga electronics, control systems, at sensors na kailangan sa ganitong klase ng drone weapon. Hindi lang ito tungkol sa paggawa ng bagong kagamitan. Ang mas malalim na layunin nito ay buuin ang pundasyon ng lokal na defense manufacturing ecosystem.
Sa pamamagitan ng ganitong mga proyekto, unti-unting nabubuo ang kakayahan ng mga Pilipinong siyentipiko, inhinyero, at manufacturer na gumawa ng world-class military hardware dito mismo sa bansa. Kung tutuusin, napakahalagang aspeto nito para sa national security. Kapag may kakayahan na tayong gumawa ng sarili nating unmanned systems, precision-guided weapons, at sensors, mas nagiging flexible at independent ang ating military operations. Hindi na kailangang hintayin pa ang pagdating ng mga imported na kagamitan tuwing may krisis. Ang mga loitering munitions ay may napakalawak na gamit. Bukod sa direct strike capability, maaari rin itong gamitin para sa reconnaissance at surveillance. Dahil kaya nitong magpalipad ng matagal at maghintay ng target, nagiging valuable ito para sa intelligence gathering sa mga sensitive areas, lalo na sa mga maritime at border zones kung saan madalas nagkakaroon ng tensyon. Isa pa, mas cost-effective ang ganitong sistema kumpara sa traditional missiles o manned aircraft. Para sa isang bansa tulad ng Pilipinas na may limitadong budget sa depensa, malaking tulong ito sa paglikha ng asymmetric advantage, isang kakayahan na makipagsabayan sa mas modernong military powers gamit ang mas matalinong solusyon. Pero hindi lang Air Force ang makikinabang dito. Kapag tuloy-tuloy ang ganitong mga proyekto, mabubuksan din ang oportunidad para sa local industries, mula sa component manufacturing, electronics, software development, hanggang sa logistics at maintenance. Ang mga local defense contractors ay magkakaroon ng pagkakataon na maging parte ng supply chain ng mga proyekto ng AFP, na magreresulta sa mas maraming trabaho, mas mataas na antas ng technical skills, at mas matatag na industriya ng depensa sa bansa. Bukod sa loitering munition project, inaasahan din na magpapakita ang Philippine Air Force ng iba pang locally developed systems sa forum, mga sensor technologies, communication systems, at prototype na drones na kasalukuyang tinatesting pa. Lahat ng ito ay patunay na unti-unting nagbubunga ang investment ng bansa sa local innovation. Sa mas malawak na perspektibo, ang SRDP ay hindi lang tungkol sa paggawa ng armas o teknolohiya. Ito ay tungkol sa pagtatag ng pambansang kakayahan, isang paraan para maging mas independent ang Pilipinas sa pagpapanatili ng kanyang seguridad at soberanya. Kung may pagpapatuloy ang ganitong direksyon, maaari itong maging turning point ng ating defense development, mula sa pagiging importer ng military equipment, tungo sa pagiging tagagawa at innovator sa sarili nating bansa. Sa huli, ipinapakita ng Philippine Air Force na kaya nating lumipad sa sariling pakpak, hindi lang sa literal na kahulugan, kundi sa simbolo ng kakayahan at determinasyon ng bansang Pilipino na tumindig sa sarili nitong lakas. Ito ang simula ng isang bagong yugto para sa ating sandatahang lakas, isang panahon kung saan ang salitang "Made in the Philippines" ay magiging simbolo ng husay, tapang, at inobasyon. At sa bawat hakbang tungo sa ganitong direksyon, isang malinaw na mensahe ang ipinapadala ng Philippine Air Force, handa na tayong ipagtanggol ang ating himpapawid, gamit ang teknolohiyang atin mismo ang lumikha.